Ang Colossus, mga kaigsunan, kung atong kuha ng background sa Colossus, the book of Colossians described Christ as superior to all other teachers, faiths, and philosophies. So, mo ni ang background sa Colossus. In this letter, written from prison, Paul once again tackles false teachings. So, si Pablo sa diin nga na preso siya o ka-encounter siya sa mga nagitawag. Among these errors are claim that Christians need to give up all physical enjoyments, that they should worship angels, and that they to rely on the wisdom of an elite few. So, sa panahon dito sa taga-Colosas, doon ay mga herihiya o heretical na mga error dito nga ilang gihimong Dios ang angels. In fact, hantod gyapon ni karon. Kay kung makapalit ka Biblia nga ang nag-translate kaning saksing Jehova nga diya sa Genesis chapter 6 nga ang hinungdan sa mga higanti tungod daw na sa mga angel na nagtalik sa mga tao. So that is far from the truth, no? Sa atong pagtuon about angel. Minsan ang angel sexless na, dili pa na musugot nga imong himuong Dios. Sa Revelation 19, si John the Beloved mo niluhod niya gipagtindog siya kay sama ra daw kategorya siya. Dili siya Dios. So, mo na mga kaigsunan, mo na ang mga error sa panahon ni Pablo na di na preso siya. These problems are consistent with an ancient heresy known as pagbasa ni Gnosticism in response. So, meaning aning Gnosticism, bali mga false teachers ni ba nga mga dili mao nga mga pagtudlo. And Paul explains that Christ is supreme and sufficient for our salvation. So, mao na ang gi-share ni Pablo sa taga-Colosas. Now, adto na ta sa tuang main subject karon. Unsa gani atong main subject? Victorious living in Christ. Tulo lang kini ka mga punto, mga kaigsunan. Una dinhi nga atong makita. Number 1 is reason with Christ. Unsa man ang reason with Christ? Kanang mamatay ta, banhawon daw ta, uban ni Kristo. Ato na nang illustrate dito sa tubig. Sa oras nga first nga baptism nimo, ngayon nihigda ka sa tubig, daw gilubong ka unya gihawas, sama ra pud nga nabanhaw. So gi-picture out na dito sa tubig. O dili madugay nga mobalik ang atong Ginoo kung mamatay ta, niya na ba mo pagbalik sa itong Ginoo nga mamatay na ta, so banhawon ta uban ni Kristo. May gingon diri sa verse 1. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth at the right hand of God. So ang atong Ginoo, mga kaigsunan, lakas kayo sa amahan, kay naa siya naglingkod tupad sa trono sa atong langitnon nga amahan. Amen? Ako na nag-Sunday school ba ganiha, basta kay nangalagad ta nga true and true, honest, truth ang atong desire, dili bakak. So ang atong amahan naa sa langit, no? Pero kung ganahan kag mga binutbot, na pag binutbot lagi mo kay mga mahani mo mao gyud si Satanas, no? So mo na sa pagkatinuod, mga kaigsunan, mo na nga ang verse 2 ningon, set your affections on things above, not on things on the earth. Kaya nga atong modelo mo si Kristo, nidaog na siya sa daghan kayong kanas-kanas diri sa kalibutan. Amen ba? Gipatay siya pero nabuhi siya. So disintro kung
mawagtang ang atong temporaryo nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, aduna tay dako kayong paglaom tungod kay naata kang Kristo. Take note mga kaigsunan, kanang with o in, dako na siya kalainan, no? Kanang with sa to pa kauban. Kung in, so sulod jud, no? In Christ. So doon sa verse 3, na din gitawag, for ye are dead and your life is hid with Christ in God. So sa Cebuano, ang sinatawagan ng hide, natago, gitipigan. So tagsa-tagsa na to kapangalan, girecord na dito, o ang mga documentary sa kuan sa ato ang kinabuhi. Kung pila ta ka tuig nag-exista dis kalibutan, dokumentado na dito higala igsoon. Time will come, one day, nga mga tubang tasukmanan sa itong Ginoo, uting kayon ang document. Kaya every time nga mo adto mig korte, usahay ma-analyze na ko nga ang korte niya sa Ginoo, sobra pa dito ka-meticulous pagsubay kinsa ang naa sa truth, o kinsa ang ngayon nga gantihan, o kinsa ang angayan nga i-disregard, i-deny, dili i-grant iyang hangyo. Kisa bago di mo hangyo ana nga makita na iyang gingari ang hastang indo ta pastor. Wa gyud isang dili magtinguha, transparent pag yun. So diha sa paghusay unya kay mga tubang mata tagsa-tagsa, every one of us shall give account himself in the sight of God. So naay mga document na nga gisave sa atong Ginoo dito na naka-hide, no? So mo na nga kung naata diha kang Kristo, hastang ninduta pasalamatig maayo sa walay tudo, walay puwas pagpasalamat pagdayeg tungod kay ang atong abogado mao si Kristo. Amen. O sa time nga manghusga na, mo atubang na ta sa hukmanan, judge na si Jesus Christ, dili na siya kining gitawag nga attorney. Judge na siya. So lakas kay ta. Mo na nga I encourage you nga dili ta magdula-dula, dili ta magdinanghag sa atong pagpangalagad. Ug ato nin seryosohon kay it is a serious things. Niani si Jesus Christ diri, wa ka makabasa nga sige siya katawa. Kung dili nay mabasa nga si Jesus nihilak. Anong nihilak siya? Tungod kay gisalikway siya sa kadaghanan. Wala siya ilha, unya naluoy siya sa maong destinasyon nga ilahang gipili. Mo na nga atong Ginoo, no? Puno sa pagkaguol o kasakit, ayan natanggam taman antod nga gidagmalan sa higala igsoon. So ang gingharian nga giwali ni John the Baptist, disintro ra nga gingharian nga gi-explain ni Jesus Christ nga repent ye therefore because the kingdom is at hand. Aduol na, ang gingharian. Muna nga ang iglesia sa first century, ang ilang prayer gyud, thy kingdom come, thy will be done on earth. So muna mga kaigsunan nga muabot gyud ang gingharian nga si Kristo gyud ang mag-rule, siya ang tinubdan na sa tanang mga butang, sa kalinaw, sa kadagaya, iya kadang himuon nga golden age. Ang gitawag nga golden age sa Cebuano pa na mga bulawanong tuig tungod kay sobra pas bulawan ang sistema sa kinabuhi sa nakapasa ni Galaigsoon nga naghari uban ni Kristo. Tungod kay ang atong kinabuhi na nahay diha uban kang Kristo diha sa Dios. Ikaw pat, when Christ who is our life shall appear, when shall ye also appear with him in glory. Wala tayo dungog diri higala igsoon, ultian lang mo, no? Di na madugay nga dili na tayo recognize, unya wala tayo pangalan dinhi, tanan-tanan, pero unya kung atong na sinati ang maong training nga gihikyat sa Dios sa atong atubangan, ato nang siyang ipadayon
dili nato likayan. Ha? Usahay magod mulikay ta. Ha? Mulikay ta ba nya? Wata kabalo. Kinilikay man, ingon ang Ginoo, wa pa ka kapasar diha do. Oh, princess, simple ra kayo nang gidulit na ko sa imo ha. Imo mang gilikayan, imo kag imong dalan. Dito sa unahan mo og gihapon. Mo gihapon ang problema ha. Until such time nga lahi na pong variation kung imo na siyang na-overcome. Di ba? Kung ako hilig kog tanaw kanang lumba bitaw racing, motor racing. Diha niyo ma-picture out ang ato ang journey nga dili tanan hayahay, dili tanan patag, dili tanan nindot nga dalan imo agian, no, na ilapokon, na batuon, na subidaon, no? Pero pagka humana na kung maabot nimo finishing line, so naa kay kalipay, no? Naa kay kalipay nga walay sama. De sentro na sa tuang pag-apil sa dagan sa lumbang Kristiyano ni Galaigsoon, ang sekreto lang diri nga set your affections on things above. Kaya lang nga, ato lang yung i-focus ang atong mga hulang-hunat kasing-kasing sa nga mga butang nga dito sa taas. Asa ka gikan ang gingharian sa atong Ginoo nga lunlon bulawan ang laktan? Gikan sa langit. Wala na gikan res material. Ha? Gahom sa Dios ang nagpundar ana. Iyan ang ipagkanaog dinis kalibutan, bagong kalibutan na, limpyuhan na niya. So yun ana ka galante ang future na to mga kaigsunan. Sobra pa na sa bright future, no? So sayang kayo kung imong ma-miss ang mga opportunity kay dili na gina siya mobalik. So reason with Christ, sa naginapo sa itong mensahe, mabasa sa verse 1, hide with Christ, mabasa mo sa verse 3, niya, appear with Christ. So, mo ni tulo ka mga punto. Di ba, listen, New Horizon? Oh, puros na, with, no? So, naatay quiz unya. Hindi katubag mo yung kat-kat ya taas. Joke lang, no? Pero mga kaigsunan, wala na magikoy panahon. So, sa katapusan mga kaigsunan, tagaan ta mo og kanang example. Kasabot mo kanang cultured nga eagle. Ha? Kanang dili natural nga nidako siya ba? Pastor. Na gikawat ang maong itlog tapos gi-culture na sa tao. Na dili na ang eagle mo ay naglumlum na hantod nga ni kuan siya na himong piso. So, nakuha nila ang maong batasan sa igil nga ang tao mo ay nag-culture hantod nga nagdako. Dako na kay siya pako. No? Naman na sa mga history sa mga nursery, no? Na ditong klase-klase nga mga hayop. Dako na siya pako pero dili siya mulupad. Di siya mulupad ba? Kay siyempre tao may nag-alaga niya. Wa man siya nahimo na inborn nga diha gyud na si mama nga naglumlom sa iyaha. So amo ning na silip nga senaryo kung nag-eskwela pa ko sa Muswad. Nya kinama may subject sa kanang about sa mga pag-preserve sa mga hayop. Injeksyon na ng formalin. Karon nagdako ang maong eagle, dako na kay siya pako niya, nga hait kay siya kanang clue ba kanang nga kuko, tagkas na siya kuko, pero di man siya mulupad. Di ba ang inhabitant sa eagle, di man na sa kakahuyan? Tama ba? Naana sa taas, ang iyahang normal nga pinayanan, nasa langit. Per 7. Kanang nagana-ana siya, natulog na siya. So, natulog din na siya. Kanang nagana-ana ra siya. Normal lang nga gipabukad niya yang pako. Natulog din na siya. Buot pasabot. Na ang normal niya nga inhabitant niya.
dili dito sa kahoy, dili dito sa tubig, no? Muna nga pangutanon ka unsay atong national bird, di ba? Ang itubag eagle. Di basta-basta ang power sa eagle. Pero kani siya wala siya kaamo-amo. Kay gikawat sa tao, gipamukha siya nga eagle pero tao ang kuan siya nag culture sa iya. Now karon nagkonsumisyon sila kay murag way pulos. Dako baya kay ilang gasto ana. Mga state side ang ipang inject, ipakaon nya di man siya ma-consider nga eagle kay dito ba ang tinayanan niya sa atmosphere nga nung diha ra sa kulungan permanente dagko naman kayo. So get trace back nila ang nature sa eagle. Lagi gipaningkamutan nga mulupad. So ang nakuha nila ang technique, ilahang gikuha ng eagle nga ang iyang naunggod. So wala na siya sa kulungan. Gisalang na iyang naong dito sa taas. Ipatanaw na sa langit ba? So daghan iyang makita, aeroplano niya. Siyempre, makakita po siya sama niya mga eagle. So kada nga gipatanaw sa taas, nag-practice na siya o kanang lupad, hantod nga, nilupad, wa na sila gibalik. Unsay makuha na to diha nga lesson ni Galexon. Bisan ang agila nga dili niya nature nga magpuyo diri yuta. Unya wala siya naanad nga mulantaw dito sa ihang teritoryo unta. Wa siya kahibalog nga dito di ang ihang nature nga inhabitant niya. Ano kay naaram sa squirrel niya wa man siya gipahanga dito sa langit. Now karon kitang mga tao dalaigson kung parehas ta sa agila nga magsige ra ka focus nga naa diri butang diri sa yuta bisan matigulang na ta di gyapon ta kabalo mo lupad o either di ta kaabot og fourth heaven kay nagistorya tag fourth heaven third heaven ka ganiha. Pero ang agila nga gi-practice na siya pahangag sa taas hantod nga nakabalo sa mulupad og hantod ka wa na sila gibalik kay dito man ginang Pinoy-anan niya sa taas. Wa na sila balika kay na-enjoy na siya lupad-lupad. Ikaw kuan libre kay lupad-lupad. Sky is the limit sa taas. Mubalik pa kadto sa kulungan. Grabe, no? Muna mga kaigsunan, kung adto po dayong practice ang paghangad kanunay. Amen ba? Amen. Nasa verse 2 nga, set your affections on things above, no? Not on the earth. Sama ta sa agila nga mo gawas gyud ang ato ang langit nun nga kinaiya. Amen? Now, so mo gawas ang atong langit nun nga kinaiya, naay possibility nga makaadto itag langit. Naay possibility nga kining ato ang pagpaningkamot diri sa ubos naa ni promotion unya. Kaya actually ang atong Pinoy-anan temporary na lamang gini diri sa kalibutan. Gusto na ko i-impart sa inyo nga wala ta nakapokus kanunay sa mga butang diri sa kalibutan. Amen ba? Kay tanan dinhi naay katapusan, lumalabay ning tanan. Sa likod niya naay dako kayong paglaom. Mo na ato ang lantawon kanunay. Unya kung magsige tag lantaw diri sa ubos, puros mga negative ang atong makita, di ba? Puros mga negative, puros mga problema imo makita diri sa ubos kalibutan. Kay kining gipuy-an nato tugob sa kasamok matud pa sa Job 14:1. Tugob sa kasamok. Ang tanan nga natawo diha sa babay, hamubo ra sa panuigon og tugob sa kasamok. Hastang daghanang
Kanas-kanas, wala bitaw mamatay na usa ka tawo, wa na si undo, nakapahuway na kanas-kanas kalibutan. Yusab na nila ang RI. Sada itawag RIP nga, rest in peace. Pahuway na sa kalangas, PSK. Pahuway na sa kalangas. Kay parte magining kalibutan, no? Nindot po yan, pero grabe. Ha? Grabe kayo kalagson. Kaya kung nahinumduman sa bata pa ko, ha? Tagaan kong 5 centavos, pwede na na akong lipaya. Kaya bata pa bitaw ta? Di ba ka balo mo bati yung problema? Kagi mo na? Ha? O, tagaan kag 10 centavos, 5 centavos, kuntinto na ka, pwede na kalipaya. Palitin kag kindi. O. So, puros enjoy. Dola din dola dito. Unya, makatilaw kag sakit. Kanang mabunalan ka sa imuhang parents. Oh. Pero pagkahuman ana, limtan na pod. Kung gi-enjoy nimo imong pagkabataan-on, yun na ana karindot ang kalibutan. Pero di man ang taon na habang buhay, mag-matured man ka. Sa diin nga na matured na, pastor, ikaw na mo barog sa imong sarili. Oh. Unya, kakita na ka unsay problema. Di man basta-basta ning kita na mo barog. Ha? Kay mura na magkagmanok nga tusiko na kas mama. Aron mangita ka pagkaon. Ikaw na mangita. Responsible ka na sa mga problema. Oh. Kaliwat ka na nang mupasakit sa imo. Nagtinarong ka. Hilabtan ka. Oh, di ba? So mga kaigsunan kining kalibutan kung mag-focus ta diri ay mabuwang ka. Walang daghan kayong mga tiriring na mga tingkuling na. Uban pa kayo nag-suicide. Ano? Ang ilahang affection, ang ilahang focus, naaman din sa mga temporal nga mga butang. Mao nga ang suggest sa itong Ginoo, kung ikaw nakaila na kang Kristo, ang imong kinabuhi, naa na kang Kristo, unya, gi-illustrate na ang kamatayon o pagkabanaw ni Kristo Jesus diha sa tubig sa atong bautismo. Unya, giangko na ta ni Kristo ang atong kinabuhi, lista na niya mo na nga nganong magkaguol ko ka, no? Naa naman sa kamot sa Ginoo ang atong kinabuhi. Katapusan na ay panahon nga mo appear, no? Appear with Christ. Karon puros lang ni imagine. Wa kay makitang Kristo literally. Pero someday, somehow, one day, nana si Kristo sa imong atubangan, tupad na nato. Amen. Oh, kauban na nato. Pagkanindot mga kaigsunan. Muna ang atong himuon, ha? Dili ta obsess, dili ta mo focus diri sa hining kalibutan nga mga butang kay sama ta sa agila nga wala nagamit ang iyang pagkaagila. Agila man ta siya pero sobra pa man siya manok. Di ba ang manok? Hindi man na sig lupad-lupad to sa taas. Mo man dagito noon sa agila. Oh. Nga daw kay wa man siya na practice gud tanaw to sa langit. Sa diin nga na i-practice na siya nga tanaw to sa langit, di nakamao na siya. Kitang tao nga Kristiyano nga ang atong langit nun nga amahan nasa langit, ang atong Savior nasa langit, muna mag-practice ta nga magka-focus ta dito sa taas. Amen. Set your affections on things above. Aron nga ma-exercise ang atong pako, ma-exercise o wala. Mutik-ipit na ang imong kanang gitawag nga langit nun nga karakter. Oh. Halos wala yung negative diya sa imo ha. Kung sige lang ka og focus dito sa taas. Although nga naata diri nagpuyo, oh. Di man pwede po siguro dili ka makakita kung say mga butang diri pastor sa kalibutan. No? Di man po pwede kanang moingon nga, "Huy, bawal ng earthly song." Ano day, naana kas langit. Kahibinli song imo.
di, di man ta makalikay gyud kinaapa man buta diri sa kalibutan. Ang encourage lang sa tong Ginoo nga set your affections on things above. Oh. Kay usahay magod, makalimot man gud tagod nga agila man dayta. Oh. Usahay makalimot man gud ta nga Dios nun man dayta. Usahay makalimot man gud ta nga naay nagsaad na dito sa taas dapat dito ta mag-focus. Kurang naka-focus man gud ta sa kalibutan. Nga tanan nga mga kuan sa kalibutan. Lumalabay naman ang tanan. Muna mga kaigsunan nga reminders diri sa Colossians chapter 3 verse 1 up to sa verse 2 nga then set your affections on things above. God bless your heart o ginaot nga namoy na pupo sa ato ang pagpamalandong pangibalik sa ato ang tagdumala.